depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Of course, you want to ask me if do I need to stalk my ex? It depends on the intention. Kung ang intention mo ay dahil curious ka lang sa life niya or namimiss mo siya or ang intention mo ay dahil wala lang, mahal mo pa kasi siya, then don't stalk your ex. Stop doing that thing. Pero kung ang intention mo ay importante naman, halimbawa na lang business matter o may mga utang siya sa'yo at tinitignan mo FB niya kung baka naman post-milyonaryo na siya o may anak kayo at tinatago niya sa'yo kaya tinatry mong hanapin sa kanya, then that's fine. As long as importante, why not, di ba? However, sa dami kasing naging client ko, madalas kaya nila gusto i-stalk ex nila kasi wala lang. Yun yung mahirap dito actually. Kung gusto mo i-stalk ang ex mo, hindi pwedeng wala lang. Dapat may reason ka every time na ini-stalk mo siya. Make sure na may appropriate kang dahilan. Hindi pwedeng wala lang. Dahil kung wala kang reason at namimiss mo lang talaga siya, then stop doing that. Every time na ini-stalk mo ex mo, tinitrigger mo lang ang conscious mind mo to travel back sa past mo at mga memories ninyo or else tinitrigger mo lang ang amygdala mo o part iyan ng brain activity na magkakaroon ng spark to create anxiety sa isipan mo. Every time na ini-stalk mo ang ex mo ay para mo na rin kinukuryente ang utak mo at ang puso mo. So the best thing to do is to stop stalking your ex para din naman sa health mo ito. Number 1, do not visit hell. Burn. Every time na pumupunta ka sa Instagram o Facebook page niya o anumang social media account, para mo lamang binibisita ang impyerno. Imbis na maginhawaan ka para mo lamang sinisilaban ng sarili mo at pinapaliguan ng apoy. Lagi ka lang nagmumukhang tanga, doon na hinahanap-hanap mo kung may bago na siya o wala. Come on, stop being creepy. That's not cool. Number 2, have some fun. Instead of stalking your ex, watch NBA or movies, anime kung sakaling lalaki ka or kung babae ka, kung ano trip mo panoorin. Kung ano man yan, sige lang. O kaya, watch some funny videos na magdadivert ng attention mo to stop stalking your ex. Sa psychology, kapag hindi mo ini-stalk ang mga taong nakakapag-trigger ng pain mo, ay isang healthy habit. Kaya, do not stalk them, not even worth of your time. What you should do is to stay healthy. Your mind will become healthy kapag naniwala ka sa sarili mo at nag-stop ka mang stalk sa ex mo. So, stay healthy, okay? Have some fun. So, ano ang number 1 technique to stop stalking your ex? Of course, kahit naman sabihin ko ng 1,000 times sa mga ito, hindi ka naman matatakot sa mga sinabi ko at talagang gagawa ka pa rin ng paraan. May stalk mo lang ang ex mo, di ba? Oh, ano magagawa ko? Yan ka Emotional ka. So, let me go ahead and give you the trick of this. Pero bibigyan kita ng info muna dahil ang technique na ito, hindi naman talaga technique na technique. Isa lamang itong theological perception. Do you believe ba na sa pinagdadaanan mo na sitwasyon o breakup na talagang masakit sa pakiramdam mo at talaga namang namamalipit ka emotionally, na ang kasama mo ay hindi naman talaga ang mga friends, family, or even I as your dating coach? Alam mo ba na ang kasama mo sa pinagdadaanan mo na yan ay walang iba kundi ang kaisa-isang nakakaintindi sa'yo ng buong buo? Yung tipong alam lahat ng thoughts at nakakatarok ng isipan mo. At siya ang sandalan mo sa pinagdadaanan mong breakup, ang 100% nakakaintindi sa iyo ay walang iba kundi si God. Siya lamang ang Diyos na nakakapagbigay ng emotional strength mo at wisdom kung bakit nangyari iyan. Kaya believe me, kung mayroong isa na ayaw ka masaktan, iyon ay ang Diyos. At gusto kanyang protektahan sa anumang uri ng self-doubt, rejection at pain na nararanasan mo sa mga bagay-bagay. Kaya ang introduction ko ay ito. Ang sabi sa Bible according sa Ecclesiastes 5 verse 5 to 15, it is better not to promise anything than to promise something and not do it. Don't let your words cause you to sin, and don't say to the priest at the temple, I didn't mean what I promised. If you do, God will become angry with your words and will destroy everything you have worked for. Many useless promises are like so many dreams, they mean nothing. You should respect God. Theologically, we can make a promise to God as long as tutuparin natin.
Now I know. Pwede kang mangako sa sarili mo na never mo nang i-stalk ang ex mo. Did you know na pwede ka rin mangako sa Diyos as long as tutuparin mo? Never stalking your ex is a duty for you to remain calm and cool. Ayaw ni God na masaktan ka ng sobra. Ang sabi sa Bible, huwag kang mangako sa Diyos kung hindi mo kayang tuparin or kung ang pangako mo ay useless, huwag kang mag-alala. Ang pangako sa Diyos na never mo nang i-stalk ang ex mo ay hindi isang useless na pangako. Isa itong disiplina na pwedeng makatulong sa iyo psychologically. Dahil gusto rin naman ng Diyos na makalaya ka sa pain na nararanasan mo. Oo, gusto niyang may matutunan ka sa mga bagay na iyan at masaktan ka din to earn the lesson. Pero gusto ka din niyang matuto na magtiwala sa Kanya. So, mangako ka sa Kanya na you will never ever stalk your ex unless super important ng reason. At always pray to God na mapabilis ang healing process mo dahil sa totoo lang, hindi naman talaga si Coach Base ang sagot sa problema mo, kundi ang Diyos mismo. Warning! Kung hindi mo kayang manindigan na tigilang i-stalk ang ex mo, mas maiging wag ka na lang mangako dahil ayaw ng Diyos sa mga mayayabang at hambog. You can make a promise kay God as long as you will never break it. Dahil kapag binreak mo yan, Diyos na ang bahala sa iyo. So make sure na legit at buo na ang desisyon mo bago ka mangako sa Kanya. You should respect God. So, ayun nga, ang isang technique na parang hindi naman technique yan. Isa lamang yan theological advice na dapat mong gawin. However, I have 1,000 moves pa na hindi ko na minention sa mga videos. If you want to get your ex back or to move on easily, just message me for one-on-one coaching sa Philippine Dating Coach Facebook page. See ya! Thanks for watching.